At nagbabalik po tayo sa ating PTV Special Forum on Senatorial Balls. Kasama naman po natin ngayon ay mga estudyante at mga botante din po mula sa Miriam College, Lyceum, Batangas, De La Salle, Dasma, PUP, UST at TIP. Tawagin natin para magtanong ngayon si Mayan Paul Voces mula sa TIP, Quezon City. Good afternoon po, Senator Maceda. Tatanong ko lang po yung nabanggit nyo na livelihood at trainings na ibibigay nyo po. Paano nyo po i-assure na magagamit po nila yung trainings at yung livelihood na napag-aralan po nila? Well, as I said, may programa na ngayon, DTI, DBP, TESDA, kasama na. Pero kulang sa tinutulungan, kulang kasi ang budget na binibigay. Of course, pag nagpahiram ka ng kapital, kailangan isiguro mo na magagamit ng gusto yung kapital by giving them appropriate training. If they want to open a sari-sari store, you have to teach them basic budgeting, basic accounting, basic marketing, and the like. So, by giving them training, they have a fair chance of succeeding. Maraming salamat po. Ngayon naman tawagin natin si Flav, mura naman sa PUP. Flav? Yes po, good afternoon po sa lahat, lalo po dun sa mga kandidato po natin. So, yung tanong ko naman po is more on economic growth po. Since kanina po medyo na-mention na rin po yung about inclusive economic growth. So, ang pinakatanong ko na lang po, kasi di ba parang since umuunlad na po yung ekonomiya natin, parang mabigat na tungkulin yung nakaatang ngayon sa pamahalaan. Paano po isusustain yung ganitong estado ng ekonomiya po na meron tayo. So, para po sa mga future leader na nandito po ngayon, paano nyo po i-address yung ganitong pong sitwasyon? Paano po masusustain yung economic growth na kiniklaim ngayon ng bansa po natin? Sa kahit sino po nating senatorial board? Yes. With due respect to yung ginagalang ko po si Senator Maceda, totoo pong may mga plataforma yung major political parties. Pero yung plataforma na hinihingi natin, yung clear and specific aspirations. Like, anong stand nila sa pinaka mabibigat na issue like dynasty, like FOI, pork barrel system, gun control. Kasi these issues are key. Kumbaga sa isang bahay, yung mga issue po na yan, yung nasira yung pintuan, basag yung Pero kung magpapasok ho tayo ng negosyo sa bahay na yan, na maraming magnanakaw, I think ang pinaka-importante, tanggalin muna natin yung mga magnanakaw, mga nambobola, hanggat makapasok ang negosyo. So right now, in as much as, yes, if we pass those laws, kung napasa po yung anti-political dynasty, yung napasa yung FOI, kung yung narepaso natin yung paggamit ng pork barrel, kung na-legislate yung gun control, hindi po gun ban, I believe these are key legislations that would bring in business. Bring in business. Kasi ang hirap magnegosyo. Tanungin nyo sa mga sari-sari store, habang ganon klase yung klima, yung pre-operational cost na magtayo ng negosyo sa local governance, napakahirap. Maraming lagay, maraming taxation. Ang pinaka-importante, repasuhin natin yan, dadagsa ang negosyo, dadami ang trabaho. Okay. Ginoong Rivera, may katanungan po tayo online. Sabi nila, yung opening salvo pa lang daw ng eleksyon, tila boring daw compared sa dating mga eleksyon. Ano pong take ninyo dito? Lalo na po at wala yatang masyadong issue na lumalabas. Totoo yan. Nung una medyo boring kasi yung Team Pinoy tsaka una merong common. So hindi mo alam kung bakit merong common. Okay? At kung saan ba talaga nakatayo itong mga common candidates. At ang sabi nung una, nung nagsimula yung kampanya, sila yung constructive opposition. Pero hindi masyadong malinaw kung ano yung kanilang ino-oppose. Medyo lumilinaw na ngayon kasi yung ibang kandidato ay tinanggal na ng una at napunta na sa Team Pinoy at saka lumalabas na yung mga issue kung saan sila nagiging iba. Ang hindi pa malinaw, yun nga yung party position. Kasi kung ang tatanungin ay tulad nila Manong Ernie, malinaw sa kanila kung ano yung ino-oppose nila. Pero yung ibang kandidato ng una, hindi ganun kalinaw yung kanilang opposition. At pangalawa, dahil sa media at dahil sa mga universidad na this is the first midterm election where I've seen so many senatorial debates in schools
and covered by the media, I think that's a very positive sign. Kaya medyo nagiging exciting na siya. Pasagot natin yan kay Manong Ernie. Ano nga daw ba talaga ang ino-oppose ng opposition? Well, maliwanag, Mr. Kung tama ang ginagawa ng administrasyon, suportahan. Kung may maling ginagawa, ay i-oppose. Halimbawa, sa FOI bill, maliwanag na ang administrasyon ay hindi sumuporta kaya hindi napasa. So, ino-oppose namin yan. So, UNA as a whole and all the 9 candidates are in favor of passing the FOI bill. Ibig sabihin po ba nito, Senator Maceda, na parang ombudsman-like yung opposition natin at hindi siya based on ideological positions or yung principles of governance ang pinaninindigan ng Let's opposition? put it this way. The Constitution has set up a system of checks and balances. Whether you call it ombudsman-like or whatever, what it means is that the Senate must be independent enough to constructively oppose or to fiscalize the executive as well as the judicial department. Okay? Puntahan naman natin si Professor San Juan. Professor San Juan, tingin niyo po ba na magbabago yung trend of votes ngayon or yung hinahanap ng kabataan, ng karamihan ng mga botante natin sa mga kandidato nila? Malaking posibilidad yun, no? Kasi marami rin talagang mga kabataan ngayon, kahit hindi pa yung mga first-time voters na naglalabas ng kanilang mga opinion sa mga websites at saka sa mga blogs nila. So, malaki ang posibilidad dito at saka yung influensya talaga ng media is mahalaga sa pagbibigay ng tamang impormasyon. Just to follow up, Mr. Belica, do you think, no, kasi kayo mga bagong new blood, gustong pumasok sa ating Senado, do you think you stand a chance against these big coalitions, the two major parties? Dahil syempre sa pondong-pondo pa lang talagang medyo mahirap talaga itong kampanya, no? Yun yung unang kong tanong, saan nila kinukuha yung panggastos nila? Baka naman mga pork barrel yan o pondo ng intelligence fund yan. Pera po natin yan. Dapat po nilang tigilan sa paggamit yan dahil bawal yan. Pangalawa, kung ito naman po yung mga donations or contributions mga kaibigan nila, dapat po sabay-sabay namin ilabas ngayon bago sino man nag-back up sa amin para alam ng taong bayan ang motibo namin at sino pagtatanggol namin pag kami ay nanalo. Taong bayan daw, mga negosyante. Standard chance, syempre lalaban. Ang lahat nag-uumpisa sa laban. Huwag natin kakalimutan na isang maliit na David ang tumalo kay Goliath. So, iba ang laban. In this kind of debate, iba na po ang sistema, iba na po panahon ngayon Masyado na aktibo ang internet, masyado na aktibo ang mga kabataan, ang TV, ang media, tumutulong. At ang isang butas na ating makikita po, ma'am, kahit po, with due respect to my Manong Ernie, idol po namin yan dahil Councilor of Manila rin po si Manong Ernie. Kahit sabihin nila na magkahiwalay ang oposisyon at saka ang administrasyon, parehas po ang sinasabi, pare-parehas po ang plataforma. Hindi tayo nakakarinig mga bagong plataforma, maliban sa mga independenteng kandidato na nagsasabi, ako po, flat tax, baba po natin ang buwis, sobre-sobre na po yan, isang sistema lang. Wala nagsasabi na i-decentralize o patibayin natin hanggang barangay level ang gobyerno. Malima kay Manong Ernie, narinig ko, wala nagsasabi na basagin na natin wala po nagsasabi kahit hindi pa pasadong FOI bill, ilabas na natin kung saan tayo para matibay na mapakinggan natin, malaman natin ang malinaw ang bawat sa. So, ang pagiging oposisyon po, ako po, I will not try to sustain ito pong polisiya at dahak ng ating gobyerno. I will try to change. Ano po babaguhin natin? Yung pananaw ng pamahalaan, how to govern. Bakit ang hirap-hirap ng bayan? Paano ang lahat ng resources hawak ng pamahalaan, pera at lupa? Walang lupa ang tao. Samantalang gobyerno, dami-dami lupa, dapat pamigay na po yan sa taong bayan. I'd like to follow up on what Greco said, no? Yung more of the same, itong mga tumatakbo, and I've talked to one of the opinion makers, no? Isang kolumnista sa isang major newspaper, at ganito rin ang kanya nasabi. Gusto ko tanungin si Florante, ganito rin ba ang impresyon ng kabataan? Dahil para tila nila, para-parehong mga last names lang itong tumatakbo, second generation lang, or sila-sila na rin lang? So nakikita namin na isa sa mga napaka-critical na issue ngayon yung pare-parehas ng pangalan, last names.
ngayon, lolo't lolo pa lang nila, pare-pares na ng pangalan, pare-pares na ng plataforma, pare-pares pa ng kandidato. So ngayon, nakikita natin na bigyan natin ng chance yung ibang mga kandidato na nakikita natin na karapat-dapat. Through our power, through our hands, through the social media, mas nagiging balance ngayon yung exposure. Yung exposure para maipahayag kung ano yung prinsipyo, plataforma, at kung ano yung karakter ng isang kandidato. Nabanggit na rin yung mga family names. Gusto kong tanungin si Dean De Vera. Yung mga apelyido ng mga politiko several generations ago, nandyan pa rin. At marami sa kanila are ranking very high in the surveys and the likelihood of them becoming senators ay napakataas. Is this healthy for our democracy? Well, it's not healthy because a democracy is supposed to provide for a level playing field and an expansion of democratic space. But having said that, this is a problem that we cannot solve instantly. In fact, I do not even believe that this can be solved to an anti-dynasty law. Kasi bahagi ng kasaysayan ito. This is part of the weaknesses of the democracy that the Americans gave us, exacerbated now by a very powerful media. So the solution to dynasties is a little more complicated than what we imagine. Because I'll just give you a point. No? In the US, there is no anti-dynasty law. The Kennedys in Massachusetts, the Bushes in Florida and Texas are powerful political families. But you cannot imagine an American saying that they are a dynasty. So we have to look for other ways by which to address the dynasty issue. But definitely, it is a reflection of our imperfect democracy. Napag-usapan na rin yung surveys, no? Gusto ko lang intindihin, Professor San Juan. Kasi sabi tayo ng sabi, sila nanganan sila, dapat iba naman. Pero bakit sila pa rin talaga yung pumapasok sa surveys? May recall, babalikan ko, kasi I take it from a cultural perspective, no? So, ingrained kasi sa kultura nga natin yung mga ganong klaseng pananaw. At saka, mahirap nga ito buwagin dahil nakapalo kultura natin. So, unless i-address natin from the ground, okay, simulan nating i-educate yung masa, okay, kung ano talaga ang ating kultura at ang application ng mga gitong values sa mga sa politika, let's say, o sa gobyerno, siguro makakakita tayo ng unti-unting pagbabago, no, sa in terms of yung the behavior ng mga botante natin or yung ng mamamayan. Kaparte na po nung pangangailangan na ma-educate, itong ating ginagawa ngayon, itong diskusyon. Pero gusto kong tanongin si Christopher Velasco, yung nabanggit ni Professor na sa grassroots level or sa ground level, anong ginagawa ng mga organisasyon, ng mga nag-iisip, para nga maimulat yung ating mga kababayan doon sa ibang klaseng politika na hindi lang tumitingin doon sa imahe o doon sa pang-apelyedo ng isang kandidato? Well, firstly, hindi lang basta organisasyon, kahit Facebook group ngayon, kahit Facebook fan page, pwedeng kumilos ngayon to provide awareness regarding our elections, such as the anti-EPA, yung what's this? The Pixel Offensive. As an organization, isa kami din sa mga sumusuporta, again, with secularism and other stuff. Concerned din kami with, let's say, anti-discrimination. We go out, we join public demonstrations. Apart from that, yun nga, nagpa-participate din kami with forums such as this, in other networks as well. And also, yung let's not underestimate yung new media, social media. Diyan talaga umiinit ang usapan I mean, with the forums and stuff. Now, with new media introduced today, you can directly criticize someone, and that criticism is present in the entire media. So right now, organizations, by Facebook groups, Facebook pages, marami talaga sila nagagawa. More than what people give them credit for. Okay. Thank you. Ang isang malaking usapin, Cathy, dito ay yung ating foreign policy, yung ating pakikitungo din sa ibang bansa, lalo na at may mga kinakaharap na issue. Oo, nung una, Mark, itong issue lang sa pagitan ng ating bansa at ng China. Ngayon, medyo umiinit na rin itong usapin patungkol sa pag-aari natin na sa Sabah.
Yung gusto natin tanungin si Senator Maceda, ano ang magiging role nitong mga bagong senador in helping this government craft a foreign policy na medyo magaling at pinag-isipan? Well, to begin with, under our Constitution, the Senate is the body in charge of foreign policy or foreign relations. That's why it is the Senate that has the power to ratify treaties and not the House. So senators are expected to be well-versed in foreign policy. So that is another field where probably little more experience will help. Now, with regards to the controversy with China, that is going to be a long-drawn affair because China is not going to give way, the Philippines is not going to give way, the Philippines does not have the armed or military capacity to fight China. China does not want to discuss the matter in the United Nations, so we are in a stalemate. Matagal bago yan ay marisolve. Let's just leave it as it is for the present and not do anything rash or foolish. Now, with regards to Sabah, that's an easier problem because matagal nang nandyan ang Malaysia and they have claimed Sabah as part of their own, although we also have the right to claim it because Malaysia is paying rental to the Sultan of Sulu for Sabah. But then again, I don't think the Sultan of Sulu with 200 or 300 people can confront the Malaysian government. But what I'm not happy about is the fact that the Philippine government seems to be not willing to pursue the claim with more vigor and with more effort. Dapat ay panindigan ng gobyerno Aquino na yung Sabah ay atin, simulan ng diskusyon, negotiations, and if negotiations fail, bring it to the United Nations. Natatanda ako, Mark, nagkaroon tayo ng isang buong forum dedicated dyan sa claim natin. Gusto ko malaman ang pananaw ni JC tungkol dito sa isyong ito. Sabi nga rin ni Senador Maceda, talagang magiging mahaba itong prosesong ito. But do you think the Philippines did the right move, made the right move when we moved for arbitration pagdating sa usapin sa Spratlys? I think so po. And when it comes to the Spratlys, sa palagay lang ng isang karaniwang tao na tumatakbo at tumitingin lang, ang pinaka-blunder natin is mukhang yung dating rehimen, panahon ni Ginang Arroyo, kumikiling sila sa China, tapos ngayon sa administrasyon ni Presidente Aquino, mukhang kumikiling sila sa Estados Unidos. I think we have to have a united stand when it comes to the issue of the Spratlys. Maliban doon, parang land dispute, local land dispute yan. If ever we're really serious, just like what China did, we have to exercise acts of possession, which I don't think we could afford. We have to, ng China, they put schools, they put grocery marts in the islands, and kung talagang seryoso tayo to assert our claim, we have to bring in some activity there. Yun po. So, sa tingin mo, dapat maglagay tayo ng infrastructure? Well, dapat matagal na. To stake our claim? Dapat matagal na. Just like in a local land dispute, you have to exercise acts of possession. And when you just leave something vacant, wala hong claim. And yung issue talagang maselan. If, for example, wala naman conflict yung multilateral talks and bilateral talks, I really don't know. We should pursue both. And I believe that the global conscience, there is a global conscience, and I don't believe in aggression, I don't believe in war. Kahit na po gumera tayo dyan, wala naman tayong laban. Ultimately, naniniwala ho ako, international law will prevail. Dean De Vera, napapag-usapan sa Senado, budget, foreign policy, governance oversight. Sa tingin niyo po ba, naiintindihan ng ating kababayan yung bigat ng knowledge requirement at kaalaman na dapat meron ang bawat senador para magampanan ng trabaho na tama? Hindi alam ng pangkaraniwang Pilipino, pero ang masakit dyan, madaming kandidato hindi din nila alam.
In fact, the question that we should ask the candidates very seriously is that their proposal should be proposals as senators. Because you are applying for the job of a senator, which means your responsibilities are policy making, okay, resource allocation to the budget, oversight, etc. What I am frustrated with some of the candidates is that they're talking like mayors, governors, or even the president. They're talking about executive action. No? So, mahalaga na malinaw sa mga kandidato kung ano talaga yung kanilang mga responsibilities at dapat yung kanilang proposals have got something to do with their responsibilities. For example, budget. Kailangan sagutin ng mga kandidato. Pagka sinabi na gusto kong mag-invest at palakihin ang budget sa agriculture, dapat malinaw ang tanong, magkano ang idadagdag mo at para saan ito? At saan mo kukunin? Kasi madaling mangako na babaguhin ang buhay. Mayroong isang kandidato, sabi niya, ililibre lahat ng edukasyon tsaka healthcare. Do you know how many billions of pesos is required to do that? Oh, di pwede malibre na It's nice to hear that we need more concrete budget decisions that have to be made. No? I suppose people like Manong Ernie, dahil hasang-hasa na sa Senado yan, masasagot niya yan. Pero yung mga ibang senador, medyo nahihirapan silang sagutin yung tanong na yan. Kausapin natin si Ginoong Bellica. Paano ka naghahanda na kung sakasakali mang mapapasok ka sa Senado, syempre makakadebate mo yung mga talagang mga batikan na katulad ni na Senador Enrile. I graduated by postgraduate degrees in International Trade and Commerce at the University of California in Berkeley. As a city councilor, we have similar functions as a Senate. Una-una po, sobra-sobrang pera ng pamahalaan, sa totoo lang. Trillion po, never heard po ito ang hawak na pera ng pamahalaan. Kung gagastusin lang po ng tama yan at hindi ko kurakutin, 50-60% napupunta lang sa bulsa ng PDAF, ng Intelligence Fund. Sobra-sobra pa rin po ang pera. We should remember and realize that 12 years ago, our budget was merely 750 billion pesos. Ngayon, more than triple na wala namang umasenso sa atin, puro umasenso lang, puro mga politiko. Ang dami pong pagkukunan ng pera. Yung PDAF na yan, 100 billion mahigit po taon-taon yan. Pag inilagay po natin yan sa ating military para palakasin ang ating kapabilidad ng sumabak kung sakasakaling nanakawan tayo ng ating property sa territory, handa tayong lumaban at paglaban ng ating territory. I think that is a first time. We should exercise all diplomatic policies, but we should be ready to get into war at any given time. That is the advice of President George Washington to the young men before he stepped out of in dealing with foreign policies. So you're saying na meron sanang pera ang pamahalaan para ipagtanggol ang ating sarili, ngunit hindi doon napupunta? Oo, ang pag-iisip ng ating, hindi ko man po sinisisi lahat, na marami po nating namumuno ngayon, imalayo sa dapat na pananaw sana natin para hindi tayo nadidihado sa mga itong usapan. Nakailan na, may sprat list na, may saba pa. Pero ngayon ang pinag-uusapan natin, kaya tayo nang gagaling sa hindi natin malaman kung saan tayo papasok. Dahil ayaw natin pumasok sa gera, dahil alam natin hindi natin kaya. Pero kung talagang pinondohan niya na talagang mahal natin ang ating taong bayan, yung ganong kinukunan tayo ng lupa, paglalaban po natin yun. Whether yung 3 trillion ay sapat yun versus the pangangailangan natin with or without corruption ay malaking katanungan na dapat pinag-iisipan. Tatanong din natin siguro, Cathy, itong media ba, tayo, na itatanong ba natin yung dapat itanong sa mga kandidato? At lumalabas ba yung totoong imahe at totoong galing ng ating mga kandidato? Pagbabalik po kami, doon lamang po kayo.